Isang magandang Sabado na naman ng umaga ang ating pong pagsasaluhan dito sa Pinoy MD. At syempre, habang kayo ho ay nag-aalmusal, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Eto na, simulan na natin ang ating kwentuhang pangkalusugan. Meron ho tayong nakilala na isang proud retokada. Aba, bakit kanyo? Aba, eto lang naman yung mga ilan sa napagawa niya. Yung breast augmentation, nagpa-liposuction, rhinoplasty, at yung double chin surgery. Pero ang tanong ho natin, bago tayo magparitoke, safe nga ba ang mga ito at papaano natin malalaman kung saan nga ba tayo talaga pupunta para sigurado ho tayong walang mangyayari sa ating masama? Kung nag-aalinlangan ng pasyente, that's not a good sign. At ito pa ang ating nakilala mula naman sa Quezon. Meron daw 2 ari, kaya po mismong siya ay hindi makatiyak kung siya ay babae o lalaki. Aba, mamaya ho titignan natin ano nga ba ang naging resulta ng kanyang pagpapakonsulta sa doktor. At dahil tag-ulan na, naku, tatakamin po namin kayo sa mainit-init at napakasarap na goto. Hindi lamang masarap ha, kundi healthy pa. Talaga masarap. Ito nga ay rich in carbohydrates, which is yung pinagkukunan natin ng pangunahing source ng enerhiya sa ating katawan. At syempre, aabangan din natin ang ating Pinoy MD na makakasama sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q. Kaya antabayanan po ang lahat ng yan. Welcome back sa Pinoy MD at syempre narito na para sagutin po ang inyong mga ipinadalang Facebook questions ang ating Pinoy MD na si Dr. Q. Good morning, Dr. Q! Good morning, Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. Sa mga kasimanwa ko dyan sa Antique, mayad nga aga kaninyong at tanan. Eto na, Doc, ang tanong. Papaano ba malalaman kung yung egg daw ng babae o yung egg cell ay hindi talaga nagmamature? Yan po ang tanong ni Jessa Pagapulan. Ang hindi pagmamature ng follicle, Jessa, ay very common ito sa mga babaeng kondisyon na tinatawag nating polycystic ovary syndrome. Every cycle, malalaman natin kung nagmamature ang follicle o hindi sa pamamagitan ng transvaginal ultrasound na kung saan tinitingnan natin yung ovaryo, tinitingnan natin kung ilan ang follicles doon. At during the serial ultrasound, ibig sabihin noon may sunod-sunod na transvaginal ultrasound para ma-monitor natin yung follicular growth. Ang normally growing na follicle ay nag-grow at a rate of about 2 millimeters per day. At during the 14th day of the cycle, at an average of 20 millimeters, ito ay puputok na at ma-release na yung mature egg. Okay, thanks for that, Doc. Ito naman, ang COVID vaccine daw ba posibleng makaapekto sa dinadalang sanggol? Ayon po naman yan kay Jocelyn Sia. Sa ngayon, Jocelyn, wala pa namang mga pagsusuri na ang COVID vaccine ay nakakaapekto sa mga bata o sa baby, kung ang nanay ay nabigyan ng vaccination during pregnancy. However, kung pag-usapan natin yung first trimester of pregnancy, syempre ito ay maselan na bahagi ng pagbubuntis. Kung talagang at risk or very high ang risk ng isang babae na ma-expose sa COVID during the first trimester of pregnancy, kailangan i-discuss ito ng kanyang obstetrician o ng attending physician para sa ganon ay mapag-usapan kung ano ang benefits at saka risks ng pagbigay ng COVID vaccine during the first trimester of pregnancy. So kailangan may informed consent dyan. Pero the rest of the pregnancy from the second to the third trimester, wala namang nakitang mga komplikasyon doon at ang data, ang post-administration surveillance data na na-release, ang latest na release nito ay wala namang nakita mga adverse effects kaya safe pa rin siya. Ang ating susunod na tanong, Doc, ito pa, babae lang daw ba ang nagkakaroon ng hypothyroidism? At yung tanong na yan, ipinadala ni Catherine Marcos de Guzman. Ang hypothyroidism ay isang kondisyon na kung saan ang thyroid gland ay hindi nagpa-function o hindi nagsisecrete ng thyroid hormones. At ito ay makikita natin sa bata man o sa matanda, lalaki man o babae, buntis man o hindi. So walang pinipili ang hypothyroidism at ito ay mangyayari kung talagang at risk ang isa. Ito naman ang tanong. Bakit daw kaya, Doc, may manilaw-nilaw na lumalabas sa nipples ni Mengri Pamplona Cruz?
Ang pagkakaroon ng discharge sa nipple, rin na manilaw-nilaw o yellowish, ay hindi yan normal. Ibig sabihin yan, pwede merong infeksyon ang nipple o di kaya ay ito ay simptoma ng mas malala pang kondisyon tulad ng tumor, no? Pwedeng abnormal milk production yan, at ito ay nakikita sa mga babaeng hindi buntis kung sila ay merong tinatawag na pituitary tumor. So, any discharge ay kailangan talaga mapatingnan sa doktor. Eto pa, kapag daw ba hindi na nagkakareglang isang 43 years old na babae, naku, ang ibig sabihin ba niyan ay menopause na siya? Yan po naman ang tanong mula kay Nilda Herona. Ang edad na 43 ay nasa tinatawag nating perimenopausal period, na ibig sabihin, pwede na magkakaroon ng mga missed periods ang isang babae. Matatawag na lang natin na menopause ng isang babae kung 1 year straight na siya na hindi nireregla. Wala pa siya sa menopausal period kasi hindi pa naman 1 year na nawalan siya ng regla. Next question, safe ba daw uminom ng gamot sa ubo ang nagpapa-breastfeed, Doc? Ang tanong mula naman kay Erica Ramos. Maraming klase ng gamot, Erica, para sa ubo na may gamot tayong binibigay. Kung ang ubo ay dry, no, na sinusuppress natin yan. May ubo naman na may halak na kung minsan ay may plema siya sa loob, mahirap ilabas. So kailangan i-liquefy natin ang plema para sa ganon, pag ubo ay madaling ilabas. No? Yung gamot na binibigyan natin to suppress the cough ay may pampatulog yan. Kung minsan drowsy yung mga nanay. So kung minsan, habang nagbe-breastfeed sila, inaantok, may risk doon kasi pwede nilang bitawan yung baby, no? Pero safety-wise, pareho naman silang safe. Pwede namang ibigay. Kaya lang, pag nagbigay tayo ng mga cough suppressants, kailangan alam ng nanay kung ano yung magiging side effects para sa ganun, maingat din siya at mahawakan niya ng maigi yung baby niya. Or, pag inom niya ng gamot, pag inaantok na siya, huwag muna siya mag-breastfeed. Thank you so very much, Doc. Ang dami na naman namin natutunan at syempre salamat din sa mga nagtitiwala sa amin, nagpadala ng inyo pong mga questions sa aming Facebook. Keep them coming dahil hindi pa tapos syempre ang ating programa at magpapatuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Kapag may buntis, ang tanong agad, babae o lalaki? Kaya sa ikalawang buwan, nagpapa-ultrasound agad si mommy para alamin ang kasarian ni baby. Ang iba nga, may pa-gender reveal pa. Pagkapanganak naman, bukod sa pangalan at petsa ng kapanganakan, una ring isinusulat sa birth certificate ang kasarian. Pero, papaano kung ang mga magulang mismo litong-lito kung babae o lalaki ang sanggol? Ayon po sa Facebook message na ipinadala sa amin dito sa Pinoy MD, meron daw isang binatilyo na litong-lito. Aba, dahil daw dalawa ang kanyang ari? Usap-usapan sa baryo ng Katanawan sa Quezon Province ang kwento ng 14 anyos na si Alex. Hindi niya tunay na pangalan. Ang konyaho namin, pero yung daw isa ari ng babae na ihi. Pero ang kilos niya, lalaki. Ano siya, alangang babae, alangang lalaki. Bali sa lugar namin, kumbaga isang pamilya lang kami dito, magkakamag-anak. Kaya pamilya lang sa amin yung ganung sitwasyon ng bata. Ang ina ng bata na tinawag naming si Nanay Linda, nagulat nang unang masilayan ang sanggol pagkapanganak. Sa ibaba kasi ng pinis ng bata, may butas na mistulang vagina. Hindi sabing naglilihi. Basta makaanak ko, sabi ng kamadrona, may kakaiba. Hindi ako tinignan ko tubling ang kasarian daw. Kasi inalisan ko na siya ng diaper. Tinignan ko kung saan naihi. Doon sa ilalim ng niya. Sabi ko, ba't magdadalawang ari niya? Ang dami ko naman kako inanak na una ay yun normal ang mga anak ko. Ito lang ang bunso ay naiba nga. Dahil sa paniniwalang dalawa ang ari ng kanyang anak, pinapili si Nanay Linda kung ano ang kasariang ilalagay sa birth certificate nito. Gawa ng katulad din ng mga nauna ko, ganoon din siya. Malikot, nangangakiyat, ganoon. Basta siya malikot. Kaya sabi ko ay ito'y lalaki rin. Nang mag-isang taon, dinala sa doktor ni Aling Linda ang anak. Ayon sa doktor, bagamat may butas na tila ari ng babae, wala naman daw itong matris. Sabi nila ay intend daw mag-15 at baka mag-mensya. Ay hindi naman. Ngayong 14 anyos na si Alex, hindi naman daw siya dinadatnan. Kung pisikal na pangangatawan ang pag-uusapan, hindi rin daw siya tinubuan ng dibdib.
Tulad ng iba niyang mga kaedad na lalaki, aakalain mong walang iba kay Alex, maliban na lamang sa pag-ihi. Sabog po ang tilamsik po ng ihi ko. Dati po nakaupo ako. Pero nung po ako naman ay nakatayo na po ako. Kaya para hindi kumalat ang kanyang ihi, kinakailangan pa niyang lumiyad. Ang ihi niya kasi, imbis na sa dulo ng ari, sa butas sa bandang ilalim nito lumalabas. Yung ari ko po na parang butas pong maliit, doon po lumalabas po ang ihi ko. Pero po yung panlalaki ko po ay simple lang po, wala po siyang butas. Dahil mabilis na kumalat sa kanilang baryo ang kondisyon ni Alex, naging tampulan ito ng tukso. May nakapagkwento-kwento po dito na ganito po ang kasarihan ko. Pag-ihi po, tapos doon po na po ako kinukutya. Hanggang doon po nakikipag-away na po ako, nakipagsuntukan. Pag po inagasumbong sa akin ng inabuli siya, ako napunta. Sabi ko, ba't binubuli ninyo anak ko? Ayan, may hindi kagustuhan niya. At yan ay bigay ng Panginoon sa kanya. Maski ako ay magulang, hindi ko gusto yan. Hindi na raw naipakonsulta muli sa doktor si Alex. Nung malaki-laki na lang sinasabi sa akin, ano kaya mama kung ako ay magpa-opera? Sabi ko, huwag na utoy. Ikaw naman ay malakas ang katawan. Ay sama ng iyong katawan. Ay gusto ko maging isa na lang ang aking kasarian. Ano sabi niya sa akin? Sabi ko, ay wala tayong pera. Maski ano po ba sa isang kasarian lang daw. Ang gusto lamang ni Alex, malaman kung siya ay lalaki o babae batay sa kanyang ari. Gusto ko po ay maging normal. Mula pagkabata, the struggle is real para kay Alex ang umihi ng nakatayo. Yung ari ko po na parang butas pong maliit, doon po lumalabas po ang ihi ko. Pero po yung panlalaki ko po ay simple lang po, wala po siyang butas. Dahil may butas sa bandang ibaba ng kanyang ari, lumaki siya na ang paniniwala, dalawa ang kanyang ari. Isang babae at isang panglalaki. Pati ang buong barangay, litong-lito. Babae ba siya o lalaki? Ano nga ba ang totoo? Hindi ko po masabit ko ng dalawa pong kanyang ari. Kasi sa kinikilos ng bata, lalaki talaga yung kanyang mahilig siya mag-basketball. Pero yung sitwasyon naman yung kanyang kasarian naman, for example, pag siya umiihi siya, kailangan niyang umupo, gano'n. Ang kasarian po niya, ay di magkalahok nga siya. Parehong may-ari ng babae, may-ari ng lalaki. Ang gusto lang naman ni Alex malaman kung siya ay lalaki o babae batay sa kanyang ari. Nung malaki-laki na lang sinasabi sa akin, ano kaya mama kung ako ay magpa-opera? Sabi ko, huwag na utoy. Ikaw naman ay malakas ang katawan. Ay sama ng iyong katawan. Ay gusto ko maging isa na lang ang aking kasarian. Yung sabi niya sa akin, sabi ko, ay wala tayong pera. Maski ano po ba sa isang kasarian lang daw. Para tapusin na ang mga tanong at tuldukan na ang identity crisis ni Alex, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa doktor. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Katanawan, bumiyahe papuntang Lucena City sina Alex at Nanay Linda. Makalipas ang 2 oras, nakarating sila sa Lucena United Doctors Hospital and Medical Clinic, kung saan may mga espesyalistang susuri sa kondisyon ni Alex. 14 po. Kinakabahan man si Alex, laban! Para matukoy kung dalawa nga ba ang ari ni Alex, 2 espesyalista ang susuri sa kanya. Ang obstetrician-gynecologist, isang espesyalista para sa female reproductive organ, at urologist naman para sa male reproductive organ. Unang susuri sa kanya ang OB-gynecologist na si Dr. Batario. So may ultrasound sa labas at meron din ipapasok sa puwet para lang siguraduhin na wala kang matres at saka walang ubago. Vaccinated ka na, hindi pa? Vaccinated na po. Very good.
Una siyang sumailalim sa scrotum and abdominal ultrasound. Ultrasound ng scrotum, transrectal ito, para makita natin kung mayroong ovaries at saka uterus. I-relax mo lang yung muscle para hindi masyadong hirap. Ilang saglit pa nang biglang Uy, tingin pa lang yun. ito na nga ba ang moment of truth? Ang nakita ni Doc sa ultrasound, ang siya na raw yatang sagot sa matagal ng tanong ni Alex. Pero para makasiguro, sinuri din siya ng urologist na si Dr. Albert Aquino. Nakokontrol mo yung ihi mo? Okay. Makalipas ang ilang minutong pagsusuri, si Doc may sugot na kung dalawa nga ba ang kanyang ari. So, ang tawag dito yan, ambiguous genitalia, no? Okay? So, meaning yung development ng kanyang, kanyang external organ, hindi fully developed. Taliwas sa akala ni Alex at ng kanyang pamilya, ang ari daw niya hindi dalawa kung hindi isa. Ang kondisyon daw ng ating kapuso na sinasabing may dalawang ari ay tinatawag na proximal hypospadia. Isa po itong male defect sa ari kung saan imbes na yung urethra ay nasa dulo ng kanyang ari, ito daw ay nasa ibabang bahagi ng kanyang ari dahilan para masabi na meron pa siyang ari na pambabae. May problema man sa ari ni Alex, ang malinaw na raw ayon sa mga doktor, You're a man. Meron siyang testis. Uy, tingin lang yun. Lalaki na yan. Nakakaliwa niyang itlog. Ayun kanyang ito. So, doon sa transrectal ultrasound, kailangan tingnan kung walang female genital organs, uterus, and ovaries. Wala nga namang nakita. I think he's a boy. Lalaki siya. Kasi both the testes are there. kailangan daw sumailalim sa operasyon ni Alex para maayos ang kanyang problema sa ari. Surgery po ang ginagawa dyan. Nakukorek natin. Dapat. Mas maganda nga, nakukorek siya ng bata pa yan. Okay, mas maganda kung na-check up siya namin ng mas maaga para na maayos ng mas maaga. Posible raw itong makaapekto sa kanya kung hindi siya magpapa-opera. Yung normal na pamumuhay, halos pare-parehas lang yan. Okay? Ang nagiging problema lang yan is more of yung psychological factor ng bata, ng lalaki. So, pag tinignan niyo yung sa mga kaibigan niya, iniisip niya hindi siya normal. Sa pakikipagtalik, yan, nagiging problema rin yan kasi nga balok to. So, wala siyang full sexual function. Sa ngayon, wala pa raw balak magpa-opera si Alex. Ang mahalaga, nasagot na ang matagal ng tanong sa kanyang isipan. Masaya po na nalaman ko po ang katotohanan na isa po akong lalaki. Ayoko po na po magpa-opera at mas gusto po yung ganito. Paalala ng mga doktor sa mga buntis at mga bagong panganak, regular na magpakonsulta sa doktor. Dapat may continuous na check-up yung mami. Kasi malalaman kasi yan. Sa tiyan pa lang, malalaman pa lang na may problema na ganyan. Lalo na magkakaroon ng congenital workup or congenital scan sa bata. So malalaman na ng OB kasi paano yan. Okay? And then from there, ma-advise mo kung kailan pwede silang mag-check up. Ano man ang ating kasarian, babae o lalaki man, ang importante, bigyang halagang ating kalusugan. At siguraduhing healthy pati ang ating reproductive organ. Ganito ang itsura ng 40 anyos na si Joylyn 6 years ago. Maiksi ang buhok, kayumanggi ang balat, pango ang ilong at simple kung pumorma. Ordinaryo sa mata ng iba. Kaya kung makikita mo raw siya ngayon, huyo ka sa kanya. Si Joylyn nangarap talagang mag-glow up. Kaya sa pag-iipon at pagsisikap, unti-unti niya raw na-achieve ang kanyang dream look. Joylyn Glow Up Reveal. Kung babalikan daw ni Joylyn ang mga naranasan niyang hindi maganda dahil sa kanyang itsura, baka raw abutin siya ng magdamag.
Si Joylyn kasi, na-judge na-reject pa, dahil daw sa kanyang itsura. Ilang beses na rin kasi ako natanggihan dahil sa pagmumukha ko. Ilang beses na rin akong hindi natanggap sa trabaho before dahil sa katawan at sa itsura ko. Yung mga kasama ko na nag-apply na magaganda, natanggap sila eh. Ako, hindi ako maganda. So, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Madali kasi yung buhay pag maganda ka, in short. Reality yun. Kaya taong 2016, enough is enough para kay Joylyn. Lakas loob siyang sumabak sa una niyang cosmetic procedure para magpatangos ng ilong. Pag matangos ang ilong mo, maganda ka daw, sabi. So yun, nagpagawa, ura-urada yun. Nagpa-schedule talaga ako nun ng rhinoplasty. After ko mag-rhinoplasty, alam mo yung napapansin ka na ng iba. May mapapatingin sa'yo. Tapos pagka, halimbawa, magkakasama kayo magkaibigan, parang nasasama ka na sa mga selfie nila. Nang masiyahan sa kanyang rhinoplasty, aba si Joylyn, nawili! Matapos ang kanyang unang operasyon, halos taon-taon na kung siya'y magparitoke. Sunod naman siyang nagpalagay ng dimples, nagpa-botox, nagpaalis ng double chin, nagpalaki ng dibdib, at nagpaliit ng tiyan at braso. At for the second time, muling nagpaayos ng kanyang ilong. Nakaka-addict ang pagpaparitoke. Real talk yan. Kagaya niyan, na-appreciate ko yung ilong ko, ang ganda. Humanap na naman ako ngayon kung ano na naman yung mali sa katawan ko. So doon ko naramdaman na ang ganda pala maging maganda. Ang sarap ng pakiramdam. Sa dami na ng kanyang naipagawa, umabot na raw sa tumataginting na 1.3 million pesos ang kanyang nagastos. Hindi ako nagsisisi dun sa 1.3 ko na yun. Kasi kung makita mo ako sa personal noon at saka sa ngayon, sobrang laki ng pinagbago ko din talaga. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko eh. Kung may paraan nga, alam mo yung paraan na yun, ikagaganda ng buhay mo, bakit hindi natin gawin? Alam nyo, hindi naman talaga nabago, di ba, ang usapin ng pagpaparitoke. Mapa-influencer, celebrity, or ordinaryong tao man, may mga sumasa ilalim dyan. Sa katunayan, sa survey na isinagawa po ng International Society of Aesthetic Plastic Surgery noong 2020, alam nyo, mahigit 10 milyon ang sumailalim sa pagpaparitoke. At yan po ay buong mundo na, worldwide. Kaya naman, isa na nga po ito na global industry. Cosmetic surgery is in itself, parang part lamang siya ng plastic surgery. So you are just aiming for, when you say cosmesis, is yung, for the word na nga, yung cosmetic surgery, is just for your aesthetics lamang. Not considering much of yung function. Yung itsura lamang niya, yung ganda o yung pagkapogi lamang. Ayon kay Dr. Ferrer, isang plastic and aesthetic surgeon, ang pagpapaayos ng ilong at body contouring ilan lang sa madalas na ipagawa dito sa Pilipinas. Payo ni Doc, dapat desidido talaga ang pasyente sa pagpaparitoke. Kung nag-aalinlangan ng pasyente, that's not a good sign. Life-changing ito kasi small change or enhancement, very significant yan sa pasyente. Laging paalala sa mga lisensyadong surgeon lang dapat magparitoke para siguradong safe at ma-achieve ang gustong glow-up goals. You always check if you're dealing with a doctor has the proper credentials, meaning you know yung background ng doctor, is he a diplomate, a certified, and with a proper experience. Matapos ngang halos taon-taon na cosmetic procedures, si Joylyn abot kamay na raw ang pangarap niyang glow up. Kaya mula sa mga natanggap na rejections noon, si Joylyn proud and confident na ngayon. Kung ano man yung mga pinabago ko sa sarili ko, sa katawan ko, kontento na ako. Hindi man ganun kaganda sa magandang-maganda talaga. Ang layo ko na sa kung ano ang itsura ko dati.
Para naman makatulong sa mga gusto rin magparitoke at sa mga nagkaproblema sa kanilang surgery, isang Facebook group ang ginawa ni Joylyn na ngayon ay may higit 50,000 members. I'm so happy kasi doon sa mga nainganyo ba na magpagawa at na-guide ko sila sa tamang doktor. So far, ang ganda ng mga gawa sa kanila at satisfied sila. Marami raw ang naiingganyong magparitoke ayon sa psychiatrist na si Dr. Rifarial. Paraan daw kasi nila ito para mapalakas ang kumpiyansa nila sa sarili. It's a way to help improve yung sense nila or feeling of yung self-esteem, improve their confidence, to boost yung kanilang it makes them feel happy. Baka in the past, meron silang mga episodes na bully sila because of their appearance, or may nakapuna, na pinagtawanan sila because of their appearance sa kanilang face or any part ng body. Normal naman daw na umasam na mabago o ma-enhance ang itsura, pero hinay-hinay lang dahil ang pagpaparitoke posible raw kaadikan. Pag umaabot na ito sa point na nagkukos na ng distress sa individual, nagkukos na ng dysfunction, ang tawag natin dito ay body dysmorphic disorder. Nagugrupo siya doon sa mga obsessive-compulsive disorders kasi may obsession. Dagdag ng eksperto, malimit na magkakonekta ang body dysmorphic disorder at ang addiction sa pagpaparitoke. Hindi siya umaabot sa point na they become satisfied at saka mga expectations nila are medyo unrealistic already. Or yung iba, umaabot sa point na sila na mismo, kinukut-kut nila yung kanilang skin kasi they feel na sila na lang gagawa. Mataas ang co-occurrence ng body dysmorphic disorder and plastic surgery na addiction. Make sure lang na we still maintain pa rin yung yung mindset is very important. Growth mindset always is very important na kahit na anong physical na appearance natin, characteristics, we always look pa rin at the totality natin ng ating personhood. Si Joylyn, wala raw pagsisisi sa mga procedures na kanyang ipinagawa dahil ito raw ang nakatulong sa kanya para matanggap at mahalin ang kanyang sarili. Hindi ako naniniwala dun sa sinasabi nila na hindi importante yung panglabas. Bash man nila ako. Okay lang yun. Yun talaga experience ko Importante ang panlabas ng anyo. So para sa akin, kung ikakabuti mo, itry mo. Para sa akin, ang laki ng pagbabago. Ngayong tag-ulan, madalas hinahanap-hanap natin ang mga pagkain na talaga namang comforting. At kung comfort food lang naman din ang usapan, hindi magpapahuli ang lugaw riyan. Nariyan ang nakagawiang paghahalo-halo ng itlog. At kung may tuwalya, ang tawag na rito, goto. Kung manok naman ang sangkap, arroz caldo. Pero ang ibang mga gutuhan may kakaibang pakulo. Araw-araw, blockbuster ang lugawang ito sa Navotas. Sa mahigit 2 dekada kasi nilang paghahain ng lugaw, ang binabalik-balikan daw ng kanilang mga parokyano ang mga kakaibang kapares ng kanilang lugaw. 2,000 na magsimula sila sa 1,500 pesos na puhunan. Binigyan po ako ng karito ng ate ko, ginawa ko po siyang minutasan ko po, at tapos nilagyan ko po siya ng kaldero at naglugaw kami ng asawa ko sa harap ng bahay namin. Pero ang kita, doble, tubong lugaw, ika nga. Naglalatag lang kami tuwing tanghali. Pagka tanghali, kailangan yun, nakaready na ako ng tooth. Ang sikat na kapares daw noon ng kanilang lugaw, ang sariling recipe nila na tokwat baboy. Pero sa pagdaan ng panahon, ang kanilang mga suki, kanya-kanya na raw request. Requestan ako ng mga customer ko, Aling Nena, pwede po ikaw maglugaw puso. Sabi ko, sige. Sila rin yung nagturo sa akin. Nag-iisip ako sa gabi Niisip ko kung anong dadagdag ko Kung kinakailangan ko anong gawang servisyo maganda nakaka-attract sa customer, dapat natin gawin yun. Kaya naman ang kanilang lugaw, nilamanan na nila ng lamang loob. Gaya ng dila, baga, bituka, mata at utak ng baboy.
Mula nga sa kariton, ngayon ay may sarili na silang pwesto na talaga namang dinarayo. Kaya ang mga kapitbahay at mga mangingisda sa fishport, kanila nang naging suki. Malinis. Talaga masarap. Marami ka pagpipilian. Merong dila, may utak, may tawno, lechon, bagnet. Marami po akong hinawakan na business. Nagpahulugan po ako ng alahas, nagpahulugan po ako ng mga items. Dito lang po sa awa ng Diyos, medyo naging successful yung lugawan ko. Ayon sa registered nutritionist dietitian na si Ryan Moralde, mayaman sa carbohydrates ang lugaw dahil bigas ang pangunahing sangkap nito. Dahil madaling lutuin at mainit-init pa, madalas itong inihahain sa may sakit para manumbalik ang lakas at makaiwas sa dehydration. Dahil ang lugaw ay gawa sa malagkit na kanin, ito ay ang pangunahing source ng ating katawan ng enerhiya. Ito nga ay rich in carbohydrates, which is yung pinagkukunan natin ng pangunahing source ng enerhiya sa ating katawan. Mainam naman daw na lagyan ng kapares ang lugaw para madagdagan ang nutrisyong makukuha rito. Madalas na dinadagdagan ng laman loob ang ating lugaw gaya ng puso ng manok, puso ng baboy, dugo at saka atay ng baboy po. Itong mga nasabing pagkain na to ay rich in iron na nakakatulong sa ating katawan na makapaggawa ng bagong set ng new red blood cells. Kailangan pong iwasan ng mga may sakit sa kidney ang mga offals o yung mga laman loob na nabanggit ko kanina. Kasi po kapag hindi po natin napigilan ng sarili natin na nakapag-consume po tayo ng mga laman loob, maaari pong mamaga ang ating mga joints. Aminin nyo, natakam kayo doon, no? Pero alam nyo ba na ang goto o lugaw ay ang earliest documented na klase daw ng pagkain sa ating kasaysayan? Ayon po sa National Commission for Culture and the Arts sa Vocabulario de la Lengua Tagala na isinulat ni Father Pedro de San Buenaventura noong 1613, ang lugaw ay pinaghaluan daw ng gatas, tubig o broth. Kung naghahanap ka naman ng goto na may kakaibang twist, goto ka na sa maginhawa. Sa kainan kasing ito, pupwede ka raw mamili ng mga ulam na ipapartner mo sa iyong goto. Gaya na lang ng ihaw-ihaw. Pareho kasi love ang goto at ihaw. Before ako mag-start ng business, iniisip ko, gotohan ba or ihawan? So why not combine ko na lang ang Goto Believe dun sa dalawang love ko. Dito sa Goto Believe, very customizable. May freedom ang mga customers to choose whatever they want to put on top of their goto or on the side of their goto. At kung gusto mo pa ng kakaibang paandar sa iyong goto, cream, dory at calamares ang para sa iyo. Sa mga taong hindi kumakain ng karne, ang cream dory ang top 1 na in-order nila. At usapang ulam na rin lang, kung di mo bet ang mainit na sabaw ng goto, pwede mo rin daw itry ang kanilang dry goto. We have the dry goto na kami lang ang meron. Ang tawag namin doon ay goto fried rice. At para naman sa naghahanap ng mas mainit pa sa mainit-init na goto, itry na raw ang kanilang Goto Infierno. 7 iba't ibang pampaanghang raw ang inihahalo rito na talaga namang may kakaibang kick. Ayon sa nutritionist, kung kakainin ng maaanghang na pagkain, dapat maging mapanuri kung kakayanin ito ng katawan. Ang chili naman po, hindi naman siya pinagbabawalan sa maraming amount. Basta kung hanggang saan ang kaya mo, pwede mo siyang i-intake. Ang lugaw, hindi lang para sa may sakit. Swak rin itong ihain sa lahat tuwing malamig ang panahon at patok sa mga taong mahilig sumubok ng iba't ibang options. Pero tandaan, sa kahit na anong pagkain, dapat tamang dami lang ang ating kakainin para tayo goto lusog at goto healthy. At nakaisang oras na po tayo mga kapuso ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Thank you for tuning in dito po sa Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Connie Season, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. At syempre, thank you rin Dr. Q for being with us today. Thank you rin, Con, at syempre kaligayahan naman nating matugunan yung mga concerns, mga health concerns ng ating mga kapuso. Tandaan ha, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.